Yabi. Jaffer. Opo. Kay Colonel Hayman, nasaan na yung mga kapatid nating Muslim? At sabi niya, umalis na daw para kumain. At sabi ko naman, bakit alas 8 ninyo ako pinapunta? Sana mas maaga pa. Kasi maaga pa ako nagising, pero sabi nila alas 8 pa daw dapat ako dumalo. Sana naabutan ko pa yung ibang mga kapatid natin na naandito. Pero bagamat wala na sila, ay gusto ko lang pong ipaabot ang aking pakikiisa sa pagdiriwang po natin ng Eid al-Adha, na isa sa tingin kong pinakamahalaga na piyesta ng ating po mga kapatid na Muslim. Isang panahon kung saan ginugunita po natin ang sakripisyo po ng ating pong propetang Ibrahim na sumunod. Hindi po ba yan ang maganda tungkol sa piyesta na ito? Nung siya ay inutusan ng ating pong Panginoong si Allah, ay sumunod siya na hindi nagdalawang isip. At kahit na ito ay tungkol sa pagsasakripisyo ng kanyang anak. And I find that that's such an important value. Ang ating pananampalataya, pakikiisa, ang ating pong pagigimasunurin sa utos po ng ating Panginoon. Pero ang napakahalaga po para sa akin with this feast, kasi napakarami ko na rin pong nabisitang mga bansang Muslim, at tamang-tama ang aking pong pagdalo ay sumasabay po sa piyesta ng Eid al-Adha. And for me, the most important aspect of your feast is yung naalala po ninyo yung mahihirap sa panahon na ito. Tama po ba? I know that when you sacrifice, you share, you are required to share not only with your family and your loved ones, but also the most unfortunate among us. And yan yung isa sa value na para sa akin napakahalaga, dahil dapat talaga inaalala natin yung mga mas nangangailangan sa ating pong lipunan. And for me, itong value ninyo ng social justice, katarungang panlipunan, na sineselebrate din natin sa araw na ito dahil kasama po sila sa ating pong pagdiriwang at sakripisyo, ay mahalagang-mahalaga para makamit po natin dito ang inklusibong pag-unlad ng ating pong lungsod Quezon. And so today, sa aking pong pakikiisa sa inyo, sana tandaan po natin na lahat po tayo ay sama-samang may tungkulin na iangat po ang antas ng pamumuhay ng lahat. At dito po sa ating lungsod, kaya po napakahalaga po sa akin na makiisa sa inyong pagdiriwang ay para malaman ninyo na ako po ay kaisa ninyo sa lahat po ng ating mga pangarap, ng ating pong mga hangarin, ng ating pong at kasama po tayo sa pagkakaisa ng lungsod Quezon. And I'm happy, really very happy. Tinitingnan ko yung mga datos ng ating pong iba't ibang programa. At
At nakita ko talaga na may mga efforts lahat ng ating mga department heads na siguraduhin, syempre sa tulong po ni Colonel Haimalin, siguraduhin na sa ating mga programa ay kasama ang mga kapatid natin mga Muslim, lalong-lalo na sa programa pang edukasyon. At importante po na yung madrasas natin ay maayos. At ngayon sa darating na pasukan, kasama syempre ang ating mga kabataang Muslim sa ating pong iba't ibang mga programa, lalo na yung pagbibigay ng libreng gamit sa paaralan at school supplies. At ngayon, meron din po tayong mga binubuong mga programa para po yung ating mga kapatid na Muslim na nagtitinda o mga vendors ay may maayos na lugar, no? Kung saan pwedeng magkaroon ng magandang hanap buhay. And this is something that we will be continuously doing, itong dialogue o consultation sa inyo para makasiguro po tayo na meron po kayong maayos na pwesto, na meron po tayong, kung kailangan po natin i-subsidize ang mga pwesto ninyo sa mga palengke, gagawin po ng Lungsod Quezon yan, ha? Importante po, we can maintain po natin ang ating kaayusan at kaligtasan at kapayapaan sa ating iba't ibang mga lugar. And that's for me the most important thing. So, tuloy-tuloy po yung mga dialogues natin. Ha? And syempre, alam ko rin na marami sa atin ay nangangarap magkaroon ng sariling negosyo at tinataas po natin ang pondo natin sa pangkabuhayang QC, ha? Para mas makapag-apply po ang ating pong mga kapatid na Muslim, lalong-lalo na po ang mga kababaihan, makapag-apply po kayo ng puhunan para makapagsimula po kayo ng inyong munting mga negosyo. And napakarami pa pong iba, no? We are going to make sure na may maganda at sapat tayong healthcare para sa lahat. Binanggit ko na yung pagkabuhayan. Siyempre sa programang pabahay din, ha? Lagi ang ating po mga kapatid na Muslim na nag-a-apply ng pabahay po sa Lungsod Quezon. So kasama rin po kayo dyan. And we will make sure that sa ating pong assign po tayo ng mga units kahit sa rental housing po ay kasama po kayo. So please take note through the Bangsamoro Affairs Office. Please take note of all of the programs of our city. Gusto ko lang pong banggitin na lahat po ng mga programang yan ay bahagi po kayo dyan, kaisa po namin kayo dyan, and you all have equal rights and access to these different programs. No? So, kailangan lang po, pag meron pa po kayo mga pangangailangan sa inyong pong mga komunidad, sana po ay ilapit lang po ninyo sa inyong Bangsamoro Affairs Office para po sigurado makaabot din po sa akin, makaabot sa mga department heads sa atin, parang pala ka naman siya. At hindi kayo makakaligtaan. Ito naman, pinaalala lang po sa akin na yung Islamic Cemetery po natin, tuloy lang po yan. Actually, ang problema po dyan ay wala po sa lungsod natin, di po ba? Nasa Montalban. At sinasabi ko nga kay Colonel, mag-set ka na ng appointment sa mayor ng Montalban. Kasi gusto ko na siyang makausap, gusto ko na siyang makasalamuha para maihanda na natin ang pinangako po natin Islamic Cemetery sa inyong lahat. Pero sabi ni Colonel, parang ayaw ng mayor na puntahan ko siya. Bakit ba? Bakit ayaw niya ako? Hindi, kaya nga sabi ko nga, secretary ko, at pag naset na po yung appointment, sumama na lang po kayo sa akin para sumama kayo sa akin para sa negosyasyon, ha? Para bago matapos po ang termino ko, itong lahat na mga nilahad ko na sa inyo dati pa nagagawin natin, ay may sakatuparan na po natin. So magtulungan naman po tayo. Kasi ako naman po ay handa Handa naman po makipag-usap kay Mayor At may handa na rin maglaan ng budget para po sa inyo, sa komunidad po natin. So sana po itong mga pinapabanggit mo sa akin, Colonel, ay ikaw din magkaroon ng political will. Na isa katuparan po yan, ha? Because I have the political will, but I'm showing you courtesy na kayo po sana yung mag-set ng appointment, but I'm willing to do it myself, no? So I just want all of you to know that, ha? Kasi ayoko naman taon-taon, eto yung binabanggit ko pero walang progress ang ating pong mga ginagawa dahil natatakot si Mayor o kayo. No, I'm willing to do it myself. So tayo na po ang gagawa niya. So is there anything else that I can do for you? Kung meron po, you just come to me in my office. Meron po ako People's Day every Monday. Punta po kayo sa akin. Wala pong problema na masyadong maliit para po ako po ay makinig sa inyo.
And for me, it's very important na lahat kayo maramdaman ninyo na kasama po kayo sa pag-unlad ng Quezon City. Tayo po ay handang-handa ipaglaban ang mga nais kong ipaglaban po natin para sa komunidad ninyo. Okay po ba? Okay. So, God bless you po. At sana po ay magkaroon kayo ng isang makabuluhang selebrasyon sa araw na ito. At ulit, maraming pong salamat. Makabuluhan po talaga ang piyestang ito. And Quezon City will always be one with you in all of your celebrations. And kung kailangan nyo ng space, kailangan nyo ng kahit ano, ay naandito tayo handang-handa para po sa inyo. God bless you po. Okay, maraming salamat po, Mayor. Alam niyo po, si General Evangelista, yung Mayor ng Montalban, is si junior officer namin. So pagkarating ako doon, sumasaludo pa sa akin yung Mayor. Nahihiya siya, magpunta rito kay Mayor. Nagpunta na ho siya dito sa atin. Pero si Mayor papuntahin doon, sabi niya, huwag sir. Kasi napakahirap dito sa aming opisina pa. So inayos ko na ho, ng Martes, kinakausap ko siya. Sa flag ceremony, pinuntahan ko siya at